First of all, what would be the Thanks for having impact me. of Iran withdrawing from the NPT? Would it mean that Iran is then free to build a nuclear weapon? Iran's legal obligation not to build a nuclear weapon. The NPT is the only treaty that Iran adheres to now, which prohibits it. So yes, Iran would be free. Ito na ang pinaka nakakatakot na hakbang na gagawin ng Iran kung sakali. Humihingi na siya o gagayahin niya na ang estilo ng North Korea para magkaroon ng nuclear weapon. Medyo alarming to dahil kilala po ang North Korea na merong sandatang nuclear na kayang mangwasak ng bansa anumang oras. Pero ang tanong ay papayagan ba ito ng Amerika? Sa video na ito ay tatalakayin natin kung paanong ginagaya na ng Iran ang galawan ng North Korea pagkaroon lang ng nuclear weapon. Pero bago yan ay paki-like at subscribe naman po. Malaking tulong na po yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po at ngayon simulan na natin. Mukhang seryoso na ang Iran sa pagkalas mula sa kasunduan na humahadlang sa paggalat ng mga sandatang nuklear, ang tinatawag na NPT o Nuclear Non-Proliferation Treaty. Sa ngayon, isa lang ang bansang tumiwalag dito at yun ay ang North Korea noong taong 2003. Pagkatapos lang ng 3 taon, sumabog na ang kanilang unang nuclear weapon. Hindi na sekreto, gusto ng Iran nang meron si Kim Jong-un. Ginagamit ni Kim ang kanyang armas para takutin ang mga bansa sa East Asia at pati na rin ang buong mundo. Dahil dito hindi siya basta-basta masaling ng ibang bansa. Parang cheat code niya ito para sa kapangyarihan at kaligtasan ng kanyang rehimen. At kung tutuusin, pareho ang Iran at North Korea. Pareho silang tinitingnan ng mundo bilang pariah states. Mga bansang kinaiinisan o nilalayuan ng marami. Pareho rin silang desperadong mapanatili ang kanilang pamahalaan sa kapangyarihan. Sa mga nakaraang taon, sinusubukan na rin ng Iran na gayahin ang diskarte ng North Korea. Ayon pa sa ilang ulat, posible raw na mismong si Kim Jong-un ang tutulong sa Iran matapos bombahin ng Amerika ang ilang nuclear facilities nito. Pero hindi lang basta nanonood ang ibang bansa. Marami ang gusto itong pigilan dahil ayaw nilang lumagana pa ang mga armas nuklear, lalo na kung mapupunta sa kamay ng Iran. Pero bago natin maintindihan ang buong issue, balikan muna natin ang kasaysayan ng mga armas nuklear. Ang Amerika ang kauna-unahang bansang gumawa at gumamit ng nuclear weapons sa Hiroshima at Nagasaki noong 1945. Makalipas ang 4 na taon, sumunod ang Soviet Union sa sarili nilang nuclear test. Dito na nagsimula ang tinatawag na Cold War. Hindi nagpahuli ang iba pang malalaking bansa. Ang United Kingdom ay sumubok ng sarili nilang nukes noong 1952 at sinundan naman ng France noong 1960. Pagdating ng 1964, sinubukan na rin ng China at naging ikatlong puwersa sa labanan ng silangan at kanluran. Noong mga panahong yon, gustong-gusto ng mga makapangyarihang bansa na magkaroon ng nukes bilang simbolo ng lakas at para may pangontra sa sino mang umatake. Pero habang lalong kumakalat ang teknolohiya ng nukes, lumalaki rin ang posibilidad na magamit ito at magdulot ng sakuna. Kaya noong 1970, ipinanganak ang Nuclear Non-Proliferation Treaty o NPT. Layunin nito na pigilan ang pagkalat ng nuclear weapons at balang araw. Maabot ang global disarmament o total na pagtigil ng paggawa ng ganitong armas. Sana'y naging malaking tagumpay ito ng sangkatauhan, pero may mga problema. May 4 na bansa ang hindi sumali: India, Israel, Pakistan at South Africa. Ang India at Pakistan ay parehong walang tiwala sa isa't isa, kaya gusto nilang maghanda gamit ang sarili nilang sandata. Ang South Africa noon ay nakakaranas ng matinding parusa dahil sa apartheid, kaya gusto rin nilang magkaroon ng proteksyon. At ang Israel, palibhasa'y kalaban halos ng buong Middle East, nakita nilang nukes ang sagot para manatiling buo ang kanilang bansa. Kaya kahit may NPT na, nakagawa pa rin ng nukes ang 4 na bansang ito. Sa kabutihang palad, pagdating ng 1990s, tinapos ng South Africa ang kanilang nuclear program matapos wakasan ng apartheid at sumali na rin sila sa NPT. Pero hindi pa rin tapos ang problema. Sa Iraq, si Saddam Hussein ay patagong nagpaunlad ng uranium at gumagawa ng mga disenyo para sa nuclear na armas. Sa Libya naman, si Muammar Gaddafi ay gumagawa rin ng pareho at may tulong pa mula sa isang Pakistani scientist na si A.Q. Khan. Siya rin ang konektado sa mga programang nuklear ng North Korea at Iran. Noong 2003, inakusahan ni dating US President George W. Bush ang Iraq na may armas ng malawakang pagkawasak kahit wala namang matibay na ebidensya. Ginamit niya ito bilang dahilan para lusubin ang Iraq. Hanggang ngayon, bitbit pa rin ng Amerika ang mantsa ng giyerang iyon. Dahil kung hindi man ito sinadya, isa itong malaking kapalpakan sa intelihensya
At kung sinadya naman, isa itong kasinungalingang may mabigat na kapalit. Libo-libong buhay ang nawala at maraming bansa ang naniniwalang isa itong illegal na pananakop. Pero pagdating ng 2006, meron talagang paraya state na tunay na nakapag-develop ng nukes at walang ginawa ang Amerika. Ito ang North Korea. Ang pagkakakuha ng North Korea ng kanilang bomba ay may kakaibang kwento. Matapos ang armistice noong 1953, patuloy pa rin ang tensyon sa pagitan ng North at South Korea, kasama na ang Amerika bilang kaalyado ng South. Kaya noong 1962, nagsimula ang North Korea sa isang kampanya ng pagiging all-fortress, isang lipunang nakatuon sa militar. Ang tuktok ng kampanyang ito, walang iba kundi ang pagkakaroon ng sariling nuclear weapon. Pero nang humingi sila ng tulong sa Soviet Union at China, pareho silang tinanggihan. Kahit mga kaalyado, takot na magkaroon ng kapitbahay na unpredictable at may hawak na armas nuklear. Bukod sa takot ng mga superpower na maaaring gumamit ng nukes ang North Korea sa sarili nilang interes, may isa pang mas malalang pangamba na baka ibenta pa nila ang teknolohiyang ito sa ibang bansa. Kung mangyari yon, baka tuluyan ng hindi mapigilan ang pagkalat ng mga armas nuklear sa buong mundo. Pero kahit may pagdududa, hindi naman tuluyang pinabayaan ng Soviet Union ang North Korea. Sa halip, tinulungan nila ito sa larangan ng civilian nuclear technology. Isa na rito ang pagtulong sa pagtatayo ng kauna-unahang nuclear research center ng bansa, kasama na ang isang research reactor. Pinayagan din nila ang mga North Korean scientists na mag-aral at magsanay sa Soviet Union. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting lumawak ang nuclear capabilities ng North Korea. Nadagdagan sila ng pangalawang research reactor, isang planta ng uranium reprocessing at isang pabrika ng fuel rods. Pagsapit ng dekada 80, nagsimula na silang gumawa ng mga gas graphite reactors, isang uri ng nuclear reactor na kayang gumawa ng plutonium na pwedeng gawing sandatang nuklear. Dito na nag-alala ang international community, hindi kasi maikakaila. Ang mga pasilidad na ito ay posibleng gamitin sa paggawa ng armas. Kaya pinilit ng Soviet Union ang North Korea na pirmahan na ang NPT. Noong 1985, pumayag ang North Korea. Pero may kasamang kondisyon ito. Kailangan din nilang pumirma ng kasunduan sa International Atomic Energy Agency o IAEA sa loob ng 18 buwan. Layunin ng kasunduang ito na maimbestigahan kung ginagamit nga ba ng bansa ang teknolohiya para sa armas. Pero pinatagal ito ng North Korea. Taon nang lumipas, hindi pa rin sila pumipirma. Sa halip, lihim silang nakipag-ugnayan sa black market network ni A.Q. Khan sa Pakistan, ang parehong siyentipikong tumulong sa Libya at Iran. Si Khan ang nagbigay sa North Korea ng mga centrifuge components at disenyo para sa uranium enrichment. Kapalit naman, nagpadala ang North Korea ng rocket engine technology sa Pakistan. Dahil sa pagbagsak ng Soviet Union, nawalan ng proteksyon ng North Korea. Kaya napilitan silang pumirma sa IAEA agreement noong 1992. Nang pumasok ang mga inspektor, agad nilang napansin ang kahina-hinalang aktibidad. Pagdating ng early 1993, lumabas ang mga matitibay na hinala. Hindi ibinunyag ng North Korea ang lahat ng ginagawa nila sa kanilang mga pasilidad. Nang ayaw nitong papasukin ng mga espesyal na investigador, agad itong inireport ng IAEA sa United Nations Security Council. Bilang tugon, nagbanta ang North Korea na tumiwalag sa NPT. Isang matinding senyales na seryoso sila sa paggawa ng nukes. Kumilos agad si dating US President Bill Clinton. Naglunsad ng sanctions at nagbanta ng military action. Pero delikado ang giyera sa Korean Peninsula. Kaya imbes na gumamit ng puwersa, isang kasunduan ang nabuo noong 1994, ang tinatawag na Agreed Framework. Sa ilalim nito, mananatili ang North Korea sa NPT at pansamantalang ititigil at sisirain nila ang kanilang nuclear facilities. Kapalit, bibigyan sila ng Amerika ng 500,000 tons ng langis bawat taon para sa kuryente at tutulungan silang magtayo ng light water reactors, isang uri ng planta na hindi madaling gamitin sa paggawa ng nukes. Sinamahan ito ng pangakong hindi gagamitin ng Amerika ang nuclear weapons laban sa North Korea at sisikapin ding ayusin ang political at economic relations nila. Pero sa mga sumunod na taon, dahan-dahang gumuho ang kasunduan. Noong 2002, inakusahan ng US ang North Korea na palihim pa ring nagpapayaman ng uranium para sa mga armas. Mariin itong itinanggi ng North Korea. Pero sa isang nakakagulat na pahayag, sinabi nilang may karapatan sila sa mga nukes. Dito na nagsimulang gumuho ang lahat. Itinigil ng Amerika ang oil shipments at noong 2003, tuluyan nang kumalas ang North Korea sa NPT.
Sila ang kauna-unahang bansang tumiwalag dito. Kasunod nito, sunod-sunod na taon ng tensyon ang sumiklab. Nagsagawa ng tinatawag na six-party talks sa pangunguna ng China kasama ang North Korea, US, South Korea, Russia at Japan. Pero hindi rin ito nagtagumpay. Habang patuloy ang pag-uusap, mas lalong lumalakas ang nuclear capability ng North Korea at walang nagawa ang mundo. Pagdating ng February 10, 2005, inanunsyo ng North Korea na meron na silang nuclear weapons at tuluyan na silang umaalis sa anumang negosasyon. Bagamat sinubukang ituloy muli ang pag-uusap at sinabing magpapasakop sila sa denuclearization, hindi rin ito natuloy. At noong October 9, 2006, nangyari ang pinakakinatatakutang senaryo. Nagsagawa ng unang nuclear test ang North Korea. Ayon sa mga ulat, nasa pagitan ng 1 to 2 kilotons ang lakas ng pagsabog. Hindi man kalakasan sa nuclear standards pero ito ang punto ng walang balikan. Kasunod nito, sinubukan na rin nila ang iba't ibang misil mula sa short hanggang sa long range na kayang magdala ng nuclear warheads. Dahil dito, sabay-sabay ang pagkondena mula sa United Nations Security Council. At kahit ilang beses nang sinubukan ng bawat bagong US President na makipagkasundo sa North Korea, wala pa ring tunay na tagumpay. Marahil yun talaga ang layunin ng North Korea. Gamitin ng kanilang mga nukes bilang pansangga at panakot para manatili silang may leverage sa mundo. Sa kasalukuyan, tinatayang meron ng 50 nuclear warheads ang North Korea at may sapat silang materyales para makagawa pa ng 70 hanggang 90. Kaya nilang bantaan hindi lang ang South Korea at Japan, kundi pati na rin ang Amerika. Nagpakita na rin sila ng ICBMs, mga missiles na kayang lumipad hanggang mainland ng US na maaring magdala ng nukes. Sa tuwing may parada militar ang North Korea, laging tampok ang mga ito at palaging may larawan si Kim Jong-un na nakatayo sa tabi ng mga missiles. Parang mafia boss na proud sa kanyang sandata. At habang lahat ng ito'y nangyayari, tahimik na nanonood si Ayatollah Ali Khamenei ng Iran. Sa kanya, ang kwento ng North Korea ay parang manual, isang step-by-step guide kung paano makakuha ng nukes at takutin ang kanluran. At dito na nagsimula ang Iran sa paggaya sa diskarte ng North Korea, mula sa pagtagal sa inspections, pakikipag-ugnayan sa black market, hanggang sa pag-angkin ng karapatan sa nukes. Pero hindi dito natatapos ang kwento, dahil ang mas malaking tanong ngayon, ano ang susunod na hakbang ng Iran? Pero para lubos nating maintindihan ang nangyayari, simulan muna natin sa simula. Mas nauna nang magkaroon ng nuclear program ang Iran kumpara sa North Korea kung isasama natin ang bahagi nitong pang-civilian. Balik tayo sa 1950s, panahon na kakampi pa ng Amerika ang Iran sa ilalim ni Shah Mohammad Reza Pahlavi. Bilang kaalyado ng US, tinulungan nila ang Iran na buuin ng Tehran Research Reactor sa ilalim ng programang Atoms for Peace. Isa ang Iran sa mga unang bansang pumirma sa Nuclear Non-Proliferation Treaty noong dekada 70. Noon malawak ang plano ng Shah para palawakin ang nuclear energy ng bansa. Nakipagkontrata pa sila sa mga kumpanyang Pranses at Aleman. Noong 1975 sinimulan ang pagtatayo ng Bushehr Nuclear Power Plant habang binuo rin ng Isfahan Nuclear Technology Center. Kung pamilyar sa iyo ang mga pangalang ito, hindi ka nagkakamali. Sila ngayon ang nasa gitna ng tensyon sa pagitan ng Iran at ng buong mundo. Pero nag-iba ang lahat noong sumiklab ang Islamic Revolution noong 1979. Napabagsak ang Shah at napalitan ito ng isang Islamic dictatorship. Dahil dito napunta rin sa kamay ng mga bagong pinuno ang buong nuclear program. Sa simula, hindi naman ito agad kinabahala ng mundo. Naglabas pa nga ng fatwa ang Supreme Leader laban sa paggamit ng nuclear weapons, isang relihiyosong pagbabawal. Nanatili rin ang Iran sa NPT kaya sa paningin ng marami, tila wala naman silang balak gumawa ng mass destruction weapons. Pero hindi nagtagal muling nabuhay ang civilian nuclear program sa tulong na rin ng Russia at China. Tinulungan ng mga Russian engineers ang Iran sa pagtatayo ng Bushehr plant habang tumulong ang China sa pagsisimula ng pagmimina ng uranium. At gaya ng North Korea na patunayang may papel din si A.Q. Khan, ang Pakistani scientist na kilalang kilala sa black market ng nuclear tech. Noong 1989, ibinenta ni Khan ang mga disenyo ng centrifuge sa Iran para mapayaman nila ang sarili nilang uranium. Sa papel, sinasabi ng Iran na ang layunin nila ay para sa enerhiya, medisina at siyentipikong pananaliksik. Pero sa likod ng mga pahayag na ito, palihim din silang gumagawa ng pasilidad na kayang lumikha ng mga armas. Nagtayo sila ng uranium enrichment facility sa Natanz at isang heavy water reactor malapit sa bayan ng Arak.
Bagamat pwedeng gamitin sa legal na paraan ang mga ito, alam ng mga eksperto na pwede ring gamitin ang uranium para gumawa ng bomba. At ang heavy water reactor, pwedeng pagmulan ng plutonium na gamit din sa nuclear weapons. Napansin na ito ng international community at nagsimula na ang kaba. Ang mas nakakaalarma pa, nangyayari ito habang abala rin ang North Korea sa pagdevelop ng sarili nilang bomba. Noong 2003, nakialam na ang Britain, France at Germany. Nakipagkasundo sila sa Iran sa pamamagitan ng Tehran Agreement. Nangako ang Iran na pansamantalang ititigil ang uranium enrichment at papayagan ang mas malawak na inspeksyon. Pero pagkatapos ng kasunduan, nagpatuloy pa rin ang Iran. Hindi masyadong nakipagtulungan. Parang replay ito ng ginawa ng North Korea noong panahon ng Agreed Framework. Pagsapit ng 2005, dineklara ng IAEA na hindi sumusunod ang Iran sa mga nuclear safeguards. Bilang tugon, sinimulan ng international community ang malawakang sanctions laban sa Iran, lalo na sa mga sektor ng nuclear at missiles. Pero hindi natinag ang Iran. Patuloy silang nag-install ng mas maraming centrifuges at nagpapayaman ng mas maraming uranium. At noong 2009, lumabas ang isang ulat mula sa mga bansang kanluranin. Natuklasan nila ang isang underground facility sa Fordow na hindi ipinahayag ng Iran sa IAEA. Isang matinding paglabag sa kasunduan ng NPT. Mas tumindi pa ang mga sanctions pagkatapos nito at halos bumagsak na ang ekonomiya ng Iran. Kasabay nito, sunod-sunod na ring pinaslang ang 4 na Iranian nuclear scientists sa Tehran. Ayon sa ilang ulat, gawa ito ng Israel at ng mga kaalyado nitong kanluranin para pabagalin ang pag-usad ng programang nuklear. Pero sa kabila ng lahat ng ito, halos abot kamay na ng Iran ang weapons-grade uranium. Ayon sa mga eksperto, ilang buwan na lang ang kailangan nila para makagawa ng bomba. Noong 2013, may konting pag-asa. Nakipag-usap si US President Barack Obama sa Iran at inalok ng sanctions relief kapalit ng pagpigil sa kanilang mga delikadong aktibidad. Pagdating ng 2015, nilagdaan ang isang kasunduan na tinawag na Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA. Luminaw ang kinabukasan, inalis ang sanctions sa energy, trade at shipping. Bilyon-bilyong halaga ng yaman ng Iran ang ibinalik sa kanila. Pero hindi ito nagtagal. Noong 2018, lumabas ang bagong impormasyon mula sa Israel na nilalabag daw ng Iran ng kasunduan. Pinaniwalaan ito ni US President Donald Trump at agad siyang kumalas sa JCPOA. Ipinataw muli ang mga sanctions at muling nahulog sa krisis ang ekonomiya ng Iran. Pero sa halip na umatras, mas tumapang pa ang Iran. Pagkatapos paslangin ng US si Qasem Soleimani, ang pinuno ng Quds Force, tuluyan nang sinabi ng Iran na hindi na sila susunod sa anumang limitasyon ng JCPOA kahit sa uranium stockpile, level o kapasidad. Hindi nagtagal, pumalo sa mahigit 60% ang kanilang uranium enrichment. Sobrang lapit na sa 90% na kailangan para makagawa ng armas. At para malinaw, wala ng civilian na gamit ang uranium na ganito kataas ang enrichment level. Kung paghahambingin natin ang nuclear programs ng Iran at North Korea, kitang-kita ang mga pagkakapareho. Parehong nagsimula sa civilian program na sinuportahan ng Russia at China. Parehong lumabag sa mga kasunduan, nagtago ng mga pasilidad at humingi ng tulong sa black market network ni AQ-CAN. At pareho silang nakipag-ayos sa papel, pero sa likod nito, nagpatuloy pa rin ang lihim na pagdevelop ng armas. Pero sa bandang huli, nauulit lang ang pattern. Pumapayag ang Iran sa mga kasunduan, sa mga kondisyon, pero palihim pa ring nilalabag ang mga ito. Tinatangkang limitahan ng IAEA inspections, pinapatagal ang proseso habang lihim na isinusulong ang kanilang programa para lang tong paraan para bumili ng oras. At kapag sa wakas natuklasan na ng IAEA ang totoong nangyayari, panibagong round na naman ng negosasyon ang kasunod. Pero habang paikot-ikot ang diplomasya, unti-unti nang nakakalapit ang Iran sa tunay na layunin nito, ang makagawa ng nuclear weapon. At kung pagbabasehan natin ang karanasan ng North Korea, kapag nakuha mo na ang bomba, panalo ka. Wala nang makapipilit sa'yo na isuko ito. Hindi ka na rin pwedeng lusubin dahil sa tinatawag na deterrent effect. Sa madaling salita, malaya na ang rehimen na gawin ng kahit ano. At yan mismo ang gusto ng Iran. Pero may malaking kaibahan, hindi nakaabot sa parehong antas ang Iran gaya ng North Korea. Sa Iran may tunay na mga epekto ang paglabag nila. Ang mga pinakahuling pagsalakay ng US at Israel ay matinding dagok sa nuclear program ng Iran. Ayon sa ilang eksperto, maaring naantala ng ilang taon ang kanilang progreso. Ito talaga ang kinatatakutan ng Iran mula pa noon, na baka isang araw may mangyaring military intervention.
Kaya mas mabagal ang naging pag-unlad nila kumpara sa North Korea. At kung tutuusin, malaki talaga ang pagkakaiba ng sitwasyon ng dalawang bansa. Una sa lahat, mahirap lusubin ng North Korea. Bakit? Kasi may libu-libong artillery silang nakatutok sa South Korea. Ang kabisera ng Seoul ay nasa 35 milya lang ang layo mula sa border. At may halos 10 milyong katao na nakatira roon. Isang spark lang pwedeng mauwi sa malawakang sakuna. Bukod pa dyan, may Mutual Defense Treaty ang North Korea at China. At syempre, ayaw ng Amerika ng giyera laban sa China dahil siguradong lalala ito. Bukod pa riyan, matalino rin ang diskarte ng North Korea. Itinago nila ng malalim sa ilalim ng lupa ang kanilang nuclear program. Hindi ito basta-basta mabubura ng iisang airstrike. Pero sa kaso ng Iran, iba ang kwento. Oo, nasa ilalim din ng lupa ang ilan sa kanilang pasilidad gaya ng sa Natanz at Fordow, pero hindi ito kasing lalim ng sa North Korea. Mas vulnerable sila sa tinatawag na bunker buster bombs. Yan ang nabalitaan ng intelligence community na may bagong, mas secure na base silang ginagawa sa Natanz. Kumilos agad ang Israel at US para pigilan ito. Isa ito sa pinakamalaking dahilan kung bakit inatake ang Iran kamakailan, para hindi na matuloy ang bagong base na yun. At may isa pang dahilan kung bakit hindi pa rin kasing lakas ng North Korea ang Iran. Wala silang sapat na deterrent. Akala ng iba, nakakatakot na ang Iran. Pero sa totoo lang, mas limitado ang puwersa nila. Oo, may pinakamalaking arsenal ng ballistic missiles at drones sa buong Middle East. At karamihan dito may halong teknolohiya mula sa North Korea. Ang tanong, sapat ba ito? Theoretical, kaya nilang tamaan ang mga lungsod sa Israel. At sa pinakamasamang senaryo, pwede pa nilang patayin ng libu-libong sibilyan o mga sundalong Amerikano sa mga base sa rehiyon. Pero sa mga nakaraang linggo, matagumpay na pinahina ng Israel ang kakayahan ng Iran. At kung tutuusin, ang mga pagsubok na paghiganti ng Iran, mahina, walang epekto. Dahil dito, mas lumakas ang loob ng US para gamitin ang kanilang bunker busters at salakayin ng mga enrichment sites ng Iran. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung gaano kalaki ang pinsala sa mga pasilidad ng Iran. Pero kung naging matagumpay ang misyon, malamang ay matagal pa bago muling makabangon ang Iran sa nuclear development. Kung hindi naman, at may mga pasilidad pang natira, baka hindi pa ito ang huli. Sana, huwag na silang makakuha ng nuclear bomb. Kasi kung mangyari yon, magiging mas delikado pa ang mundo. Si Kim Jong-un, sa kabila ng lahat, ay isang rocketman na mahilig magbanta. Pero ang Iranian Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei ay may hawak na terrorist network sa buong Middle East. May mga koneksyon siya sa iba't ibang bansa at organisasyon. Kapag ang isang leader na tulad nito ang nagkaroon ng nuclear weapons, baka hindi lang isang bansa ang madamay. At kung makakuha ng bomba ang Iran, siguradong magmamadali rin ang mga karibal nila tulad ng Saudi Arabia at Turkey na gumawa ng sarili nilang nukes. At ang resulta, ang pinakamapanganib na rehiyon sa buong mundo magkakaroon ng pinakamapanganib na mga armas. Isang senaryo na ayaw nating maranasan kailanman.